Rina, please. Unahin ko lang si Mika. Mas malala ang tama niya. Kayang-kaya mo yan. Malakas ka naman, di ba? Babalikan kita. Pangako. Ang mga salitang iyon ay mas matalas pa sa mga bubog ng nabasag na windshield na baon na yon sa braso ni Rina. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa madilim na kalsada ng Tagaytay, tila huminto ang tibok ng mundo. Ang boses ni Minato, ang boses na 7 taon niyang pinakinggan bago matulog, ang boses na nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa, ay nanginginig, ngunit hindi para sa kanya. Hindi naramdaman ni Rina ang hapdi ng sugat sa kanyang noo o ang bigat ng bakal na umiipit sa kanyang mga binti. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang puso sa loob ng dibdib na tila kinakapos ng hangin. Nakita niya sa malabong paningin, sa gitna ng usok at amoy ng tumagas na gasolina, kung paano dinaluhan ni Minato si Mika sa kabilang upuan. Ang pag-aalalang nasa muka ng kanyang asawa, habang kinakarga ang umiiyak na si Mika, ay isang imaeng habambuhay na mauukit sa kanyang gunita bilang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Minato? Ang kanyang tinig ay halos isang bulong lamang, isang pagsamo na agad nilunod ng dagundong ng kulog sa kalangitan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing hindi niya kaya, na nahihirapan siyang huminga at natatakot siyang mamatay sa dilim. Ngunit ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan, kasing pait ng apdo. Saan ba siya nagkulang? Sa loob ng 7 taon, siya ang naging anino ni Minato. Siya ang matyagang nag-asikaso sa lahat, ang tagaayos ng mga gusot sa buhay nito, at ang matibay na pader na sinasandalan nito. At nayon, sa sandaling siya naman ang nangangailangan ng sandigan, ang pader na yon ay gumuho at iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng mga guho. Ang titulong malakas na ibinigay sa kanya ni Minato ay hindi pala isang papuri, kundi isang lisensya para iwanan siya sa gitna ng panganib. Narinig ni Rina ang pagbukas ng pinto sa kabilang panig. Kahit sa gitna ng malakas na patak ng ulan sa bubong ng sasakyan, rinig na rinig niya ang mga yapat ni Minato na palayo ng palayo. Bawat hakbang nito ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang himlayan. Hindi man lang ito lumingon. Hindi man lang nito tiningnan kung humihinga pa ba ang asawang nangakong mamahalin hanggang sa huling hininga. Ang lamig ng gabi ay unti-unting nanunuot sa kanyang balat, kasabay ng mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung iyon ba ay dugo o ang kanyang mga luha na sa wakas ay nakalaya na rin. Tuminggala siya sa madilim na kisame ng sasakyan, sinusubukang hanapin ang kahit isang kislap ng bituin. Ngunit kadiliman lamang ang bumungad sa kanya. Isang masiding pagod ang biglang lumoob sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasamo na ring sumuko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit at panghihina, may isang munting apoy na nagsimulang mag-alab. Isang galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Kung mamamatay man siya sa gabing ito, ayaw niyang mamatay bilang isang biktima na naghihintay sa taong hindi naman darating. Pilit niyang iginalaw ang kanyang kanang kamay, iniinda ang bawat kirot na tila humihiwa sa kanyang laman, hanggang sa maabot niya ang pintuan ng sasakyan na bahagyang nakabukas. Sa labas, ang kalsada ay tila isang ilog ng putik at pagsisisi. Ang liwanag ng isang papalapit na sasakyan ay tumama sa kanyang mga mata. Isang hudyat na marahil ay may pag-asa pa. O marahil ay ito na ang huling liwanag na makikita niya. Napapikit si Rina nang maramdaman ang biglang pagbigat ng kanyang mga talukap. Sa kanyang isip, muling naglaro ang mga pangako ni Minato noong araw ng kanilang kasal. Mga salita ngayon ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin at nilulunod ng baha. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng papalapit na mga yapak sa putikan, hindi ang mabilis at nagmamadaling yapak ni Minato, kundi ang mabibigat at seryosong hakbang ng mga taong hindi niya kilala. Isang boses ng lalaki ang pumailan lang sa gitna ng katahimikan ng gabi, punong-puno ng pagkagulantang. Diyos ko, may tao pa rito sa loob! Mabilis!
tumawag kayo ng tulong. Sir, wag po kayong aalis. May sugat po ang pasyente. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit na idinilat ni Rina ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang estrangerong nakasuot ng uniforme ng NARS. Baka sa mukha nito ang tunay na pag-aalala. Isang ekspresyong hindi niya nakita sa kanyang sariling asawa kanina. Sa sandaling yon, isang mapait na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang mga taong walang obligasyong mahalin siya ang siyang pilit na nagsasalba sa kanya, habang ang taong may sumpa ng katapatan ay matagal na siyang ibinaon sa limot. Ma'am, naririnig niyo po ba ako? Huwag po kayong pipikit. Parating na ang ambulansya. Ang pagsamo ng NARS habang hinahawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rina. Isang ngiting puno ng pait at determinasyon. Sa pagitan ng bawat hirap na paghinga, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Kung bibigyan man siya ng langit ng isa pang pagkakataon na mabuhay, hindi na niya hahayaang maging anino lamang siya ng kahit na sino. Muling binalot ng kadiliman ang kanyang paningin. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng kawalan ng malay, isang huling imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang sariling lagda. Hindi sa isang marriage contract, kundi sa isang dokumentong magpapalaya sa kanya sa lahat ng tanikalang ito. Dok, unahin niyo muna si Mika. Mas importante ang mukha niya para sa trabaho niya bilang model. Si Rina, pwedeng maghintay ng kaunti yan. Matatag ang katawan niyan. Ang mga salitang iyon na nanggaling sa labas ng curtain ng emergency room ay tila mas mabilis na lumason sa dugo ni Rina kaysa sa anumang impeksyon. Nakahiga siya sa malamig na bakal ng hospital bed. Natatakpan ng puting kumot na may bahid pa ng sarili niyang dugo. Ang amoy ng alcohol at gamot sa paligid ay sumasakal sa kanyang dibdib. Ngunit wala nang mas nakakasakal pa sa katotohanang marinig ang sariling asawa habang itinatawarak ang kanyang buhay. Mister, hindi mo ba nauunawaan? Ang sagot ng doktor na may halong inis at pagmamadali. May internal bleeding ang asawa mo. Kung hindi natin siya isusumpa sa operating room sa loob ng kalahating oras, pwedeng huminto ang puso niya. Ang kasama mong babae ay ligtas na at may kaunting galos lang sa mukha. Ang asawa mo ang nasa bingit ng kamatayan. Alam ko ang ginagawa ko, Doc. Ang mabilis na paanyal ni Minato. Ang boses ay puno ng frustration at kawalan ng pagtitimpi. Ako ang magbabayad ng bills dito. At sinasabi ko sa'yo, i-prioritize nyo si Mika. Si Rina, bata pa yan at malakas. Hindi yan basta-basta mamatay. Isa pa, kailangan ko munang tingnan kung kasya pa ang limit ng credit card ko bago ako pumirma sa waiver ng operasyon niya. Sa loob ng maliit na cubicle, ipinikit ni Rina ang kanyang mga mata habang ang mga luha ay patuloy na umaagos patungo sa kanyang mga tainga. Ang bawat salita ni Minato ay parang isang mabigat na hampas sa kanyang puso. 7 taon siyang nagsumikap bilang isang matapat na asawa. Siya ang nagtipid, siya ang nag-alaga sa tahanan, at siya ang nagbigay ng kanyang sariling ipon noong nagsimula si Minato sa kanyang negosyo. Ngunit sa sandaling ang buhay na mismo ang nakataya, ang halaga niya sa paningin ng kanyang asawa ay mas mababa pa sa limit ng isang plastic card. Pumasok ang isang batang NARS na nagmamadali, dala ang clipboard kung saan nakalagay ang surgical consent form. Baka sa mukha ng NARS ang awa at galit habang nakatitingin sa kalagayan ni Rina. Ma'am, naririnig niyo po ba ako? Bulong ng NARS habang pilit na pinatitibay ang sariling boses. Kailangan po natin ng pirma para sa operasyon. Ayaw pong pumirma ng mister nyo dahil nag-aalinlangan siya sa bayarin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rina sa ilalim ng oxygen mask. Ang lamig ng kamatayan ay nararamdaman na niya sa kanyang mga daliri, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang apoy ng galit ay muling nagliwanag. Hindi siya mamatay sa lugar na ito. Hindi siya papayag na ang kanyang buhay ay magwakas
dahil lamang sa kapabayaan at kataksilan ng 2 taong walang kaluluwa. Akin na ang bolpen, ang mahinang bulong ni Rina. Ang boses niya ay parang tuyong dahon na hinahangin, ngunit may determinasyong hindi kayang buwagin ng kahit anong sakit. Ngunit ma'am, masyadong mahina ang katawan niyo. Ibigay mo sa akin. Pag-uulit ni Rina, mas malinaw sa pagkakataong ito. Inabot ng nurse ang clipboard at ang itim na bolpen. Ang mga kamay ni Rina ay nanginginig ng matindi. Ang mga kuko ay pumuputi sa sobrang pilit. Ang bawat galaw ng kanyang braso ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang dibdib, na tila may mga kutsilyong nakataksak sa kanyang mga balikat. Ngunit gamit ang huling patak ng kanyang lakas, itinapat niya ang dulo ng bulpen sa linyang nakalaan para sa pirma ng pasyente. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang bumukas ang kurtina. Pumasok si Minato, bakas sa muka ang paggagulat nang makitang hawak ni Rina ang papel. Sa likod nito, nakatayo si Mika na may bandage sa noo. Nakahawak sa braso ni Minato habang nagkukunwaring umiiyak. "Rina, anong ginagawa mo?" ang sigaw ni Minato. Subalit ang kanyang boses ay walang pag-aalala, kundi takot na baka magastos ang perang itinatago niya para sa ibang bagay. "Huwag kang padalos-dalos. Hindi pa natin na pag-uusapan ang bayaran sa ospital. Masyadong mahal ang operasyon na yan." Dahan-dahang inangat ni Rina ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pagmamahal at pagpapasakop, ay malamig na ngayon na parang yelo. Tinitigan niya si Minato ng diretso sa mga mata. Isang tingin na nagpatahimik sa lalaki sa gitna ng kanyang pagsasalita. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Minato." Ang bawat salita ni Rina ay dahan-dahan, ngunit matalim. At lalong, "Hindi ko kailangan ang pirma mo." Sa harap ng naguguluhang mukha ni Minato at ng nagtatagong si Mika, idinikit ni Rina ang bulpen sa papel. Sa kabila ng panginginig ng kanyang kamay, lumikha siya ng isang malinaw at matapang na lagda. Ang linyang iyon ay hindi lamang pahintulot para sa operasyon ng doktor. Iyon ang linya na permanenteng naghihiwalay sa kanyang buhay mula sa buhay ng lalaking nagtaksil sa kanya. "Nailagda ko na," sabi ni Rina sa nurse habang ibinabalik ang ballpen. "Iligtas niyo ang buhay ko. Ako ang magbabayad ng sarili kong biling." Kinuha ng nurse ang clipboard ng may paghanga at agad na bumaling sa doktor. "Dok, nilagda na ng pasyente ang sarili niyang consent. Handa na po ang OR." Agad na kumilos ang medical team. Inalis ang mga lock ng gulong ng kama at dahan-dahan itong itinulak palabas ng cubicle. Habang itinutulak ang kanyang kama patungo sa operating room, dumaan siya sa tapat ni Minato. Sinubukan ng lalaki na abutin ang kamay ni Rina, marahil dahil sa biglaang gulat o kaunting konsensya. "Rina, mag-usap tayo." Ngunit bago pa man madampi ng mga daliri ni Minato ang balat ni Rina, dahan-dahang inilayo ni Rina ang kanyang kamay at itinago ito sa ilalim ng kumot. Wala siyang sinabi. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang katahimikang iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw ng galit. Nakita ni Rina ang unti-unting pagmaliit ng bulto ni Minato at Mika habang patuloy na gumagalaw ang kama sa kahabaan ng hallway. Ang mga liwanag sa kisame ng ospital ay mabilis na dumadais sa kanyang paningin, tulad ng mga taon ng kanyang buhay na nasayang sa piling ng maling tao. Pumasok ang kama sa loob ng malamig na operating room. Ang malalaking ilaw sa kisame ay bukas na, nagbibigay ng maliwanag ngunit nakakasilaw na tanglaw. Lumapit ang anesthesiologist. May hawak na mask na naglalaman ng gamot para patulugin siya. "Huminga ka ng malalim, Ma'am Rina," malumanay na sabi ng doktor. "Mawawalan ka ng malay sa loob ng ilang segundo. Kami na ang bahala sa'yo." Inilagay ang mask sa kanyang muka. Habang pumasok ang malamig na hangin sa kanyang mga baga, nakita ni Rina ang huling tingin ng pangunahing siruhano. Isang seryosong muka na may dalang mabigat na responsibilidad. "Mabilis, simulan na natin," sabi ng siruhano habang kinukuha ang scalpel.
Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. Ipagdasal natin na kayanin ng puso niya ang operasyong ito. Pumikit si Rina, habang ang kadiliman ay muling lumalamon sa kanyang diwa. Ang huling tunog na kanyang narinig ay ang pantay at mabagal na tibok ng kanyang sariling puso sa monitor. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit, ang kanyang katawan ay patuloy pa ring lumalaban. At hindi siya papayag na matapos ang laban na ito nang hindi nakakamit ang katarungan. Saan ka kumuha ng kapal ng mukha na gastusin ang perang? Pinaghirapan ng anak ko sa operasyong ito nang wala kaming pahintulot. Ang boses na iyon ni Donna Consolacion ay mas matalas pa sa hapdi ng mga tahi sa tiyan ni Rina. Hindi pa man tuluyang makakabawi ang kanyang katawan mula sa kawalan ng malay. Ang panunumbat na ng kanyang biyenan ang sumalubong sa kanya sa loob ng pribadong silid ng ospital. Bumukas ang pinto ng may kalakasan. Tumama ang hawakan nito sa dingding na lumika ng isang nakabibinging ingay sa loob ng tahimik na silid. Dahan-dahang imulat ni Rina ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang biyenan na nakatayo sa paanan ng kanyang kama, suot ang mamahaling alahas at hawak ang isang signature bag, habang ang mukha ay namumula sa galit. Sa likod nito ay nakatayo si Mika, ang babaeng naging sanhi ng lahat na nakatungo at nagkukunwaring pinupunasan ang mga luhang hindi naman dumadaloy. Mama, muntik na akong mamatay. Ang mahinang tugon ni Rina. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Bawat salita ay parang gas-gas ng papel sa kanyang lalamunan. Ngunit ang kanyang sagot ay tila lalo lamang nagpaalab sa galit ng matanda. Mamatay? Ang sabihin mo, mautak ka. Alam mong hindi papayag si Minato na gastusin ang savings niya, kaya nagmadali kang pumirma sa waiver na yon. Ang bulyo ni Consolacion, habang ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa mukha ni Rina. Utang na loob mo sa pamilyang ito na dinala ka pa rito sa ospital. Dapat ay nagpapasalamat ka na asawa mo pa rin si Minato sa kabila ng pagiging pabigat mo. Hindi makapaniwala si Rina sa naririnig. Ang kanyang sariling ipon na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon bilang accountant ay matagal nang kinuha ni Minato para sa negosyo nito. At ngayon, ang pagliligtas sa sariling buhay ay itinuturing pang isang kasalanan. Tiningnan niya si Mika na dahan-dahang lumapit sa gilid ng kama at may dalang isang mangkok ng malamig na lugaw. Rina, heto, kumain ka muna. Pasensya ka na kung ito lang ang dala namin. Masyado kasing naging busy si Minato sa pag-aasikaso ng check-up ko kanina. Malumanay ang boses ni Mika. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa tagumpay. Inayos ni Mika ang kanyang buhok. Sinasadyang ipakita ang isang gintong kwintas na may pendant na letrang M. Ang kwintas na matagal nang hinihiling ni Rina kay Minato, ngunit laging sinasabi ng asawa na wala silang budget. Inilapag ni Mika ang mangkok sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Ang amoy ng malamig at walang lasang lugaw ay humalo sa amoy ng gamot, lalong nagpabigat sa pakiramdam ni Rina. Nararamdaman niya ang matinding pait na namumuo sa kanyang dibdib. Ito ang pamilyang pinaglingkuran niya, ang pamilyang itinuring niyang sarili. Ngunit sa sandaling siya ay dapa, tila gusto pa nilang apakan ang kanyang mukha sa putikan. Huwag kang mag-inarte, Rina. Kainin mo yan. Utos ni Consolacion habang tinitingnan ang kanyang relos. Aalis na kami. Marami pang kailangang gawin si Minato para kay Mika dahil sa trauma na dinanas nito sa aksidente. At tandaan mo, kapag lumabas ka rito, kailangan mong ipaliwanag kung paano mo babayaran ang perang ginastos ng ospital na ito. Lumabas ang dalawa nang hindi man lang tinanong kung kumusta ang nararamdaman ni Rina. Ang tunog ng kanilang mga takong sa sahig ng hallway ay untunting naglaho. Iniwan si Rina sa gitna ng nakabibinghing katahimikan. Dahan-dahang iniabot ni Rina ang kutsara. Pilit na sinusubok ang kumain kahit walang gana. Ngunit nang dumampi ang malamig na lugaw sa kanyang labi, isang butil ng luha ang hindi na niya napigil ang pumatak mula sa kanyang mga mata, direkta sa loob ng mangkok. Iyon ang huling luha na ititira niya para sa pamilyang ito. Bawat lunok niya ay tila sumpa sa kanyang sarili.
na hinding-hinding na niya hahaya ang tapakan muli ang kanyang dignidad. Habang nakatingin sa kawalan, narinig ni Rina ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone na nasa ibabaw ng cabinet na iniwan ng isang nurse kanina. Sa panginginig ng kanyang kamay, kinuha niya ito. Isang message mula sa isang unknown number ang bumungad sa kanya. Hindi aksidente ang nangyari sa kalsada ng Tagaytay. Itinabi ni Minato ang sasakyan sa gilid ng bangin bago pa man mangyari ang banggaan. Gusto mo bang malaman ang totoo? Ang puso ni Rina ay tila tumigil sa pagdibo. Ang mensaheng iyon ay parang isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim niyang kaisipan. Ang kanyang mga kamay ay lalong nanghinig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa isang nakakatakot na hinala na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala nito? At anong katotohanan ang itinatago ni Minato at Mika sa likod ng dugo ang gabi na yon? Dahan-dahang ibinaba ni Rina ang kanyang cellphone. Ang kanyang paningin ay nakatitig ngayon sa kisame ng ospital. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot. Kung ang layunin ni Minato ay ibaon siya sa limot, nagkakamali sila. Dahil sa bawat patak ng dugo na nawala sa kanya, isang bagong Rina ang isinisilang. Isang Rina na hindi titigil hanggat hindi nabubunyag ang lahat. Sana nanatili ka na lang muna sa ospital, Rina. Pabigat ka lang dito sa bahay. Wala ka namang silbi sa ganitong kalagayan. Ang boses ni Minato ay walang bahid ng pagsisisi habang nakaupo ito sa kanilang sofa. Prenteng nanonood ng telebisyon habang si Rina ay hirap na naglalakad patungo sa kusina. Kapapasok pa lamang ni Rina sa kanilang bahay mula sa ospital. Ngunit sa halip na mainit na yakap o malambot na higaan, ang malamig na sahig at ang tambak na hugasin ang sumalubong sa kanya. Humawak si Rina sa gilid ng lababo nang makaramdam ng matinding pagkirot sa kanyang tahi. Ang bawat hakbang ay tila paghila sa kanyang lamang loob. Ngunit pinatigas niya ang kanyang kalooban. Lumingon siya ng bahagya kay Minato, na ngayon ay abala sa pagpindot sa kanyang cellphone. Malamang ay kachat si Mika. Minato, nguntik na akong mamatay sa kalsadang yon. Mahinang simula ni Rina, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. Iniwan mo ako sa loob ng nagbabagang sasakyan. Paano mo nagawang sabihing wala akong silbi? Ibinaba ni Minato ang kanyang cellphone at tumayo ng may padabog na kilos. Lumapit siya kay Rina. Ang kanyang mga mata ay nanunuring tila tinitingnan ang isang sirang gamit na wala ng halaga. Huwag mo na namang simulan ang drama mo, Rina. Masyado kang paranoid. Sabi ko naman sa'yo, tumawag ako ng tulon, di ba? Ang problema sa'yo, masyado mong pinapalaki ang mga bagay-bagay. Stress ka lang, kaya kung ano-anong imahinasyon ang pumapasok sa utak mo. Ang tugon ni Minato, habang pilit na pinagmumukhang si Rina ang may problema. Ito ang gaslighting, na matagal lang ginagawa ng kanyang asawa. Ang pagbaliktad sa katotohanan, hanggang sa pagdudahan ni Rina ang sarili niyang kaisipan. Hindi sumagot si Rina. Nanatili siyang tahimik habang dahan-dahang binubuksan ang gripo. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang malungkot na musika sa kanyang pandinig. Habang hinuhugasan niya ang mga plato, dahan-dahang dumampi ang kanyang daliri sa magaspang na peklat sa ilalim ng kanyang damit. Isang matalim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi nakikita ni Minato. Ang peklat na ito ang kanyang Medal of Honor. Ang patunay na siya ay nakaligtas mula sa impyernong binuo ng lalaking ito. Nang makaalis si Minato upang pumasok sa banyo, mabilis na kinuha ni Rina ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang banking app, ang kamay niya ay nanginginig sa kaba. Ngunit ang kaba ay mabilis na napalitan ng isang malamig. Naggalit nang makita ang balanse ng kanyang savings account. 0. Wala na natira sa perang pinag-ipunan niya sa loob ng 5 taon. Tiningnan niya ang transaction history at doon niya nakita ang katotohanan. Isang malaking halaga ang inilipat sa isang account sa ilalim ng pangalang Micaela Reyes. Noong mismong araw na nasa operating room siya,
at nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang kanyang asawa ay hindi lamang siya iniwan para mamatay. Ninakawan pa siya nito habang wala siyang kalaban-laban. Ang bawat sentimo na dapat ay para sa kanyang pagpapagaling ay ginamit ni Minato para paligayahin ang kanyang mistress. Sa tindi ng nararamdamang galit, tila nawala ang sakit ng kanyang mga tahi. Dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone sa bulsa at ipinagpatuloy ang paghuhugas ng plato na tila walang nangyari. Ang calculated calm ay nagsimulang mamayani sa kanyang buong pagkatao. Kung gusto ni Minato ng isang asawang walang alam at sunod-sunuran, iyon ang ibibigay niya. Sa ngayon, kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Minato, dahan-dahang bumangon si Rina upang kumuha ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa may study table ni Minato, napansin niya ang isang nakatuping papel na tila itinapon sa loob ng basurahan, ngunit hindi pumasok ng maayos. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel at binuksan ito sa ilalim ng madilim na liwanag ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang nakasulat sa itaas. Draft for Petition for Annulment of Marriage. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang bahagi. Binasa niya ang nilalaman ng petisyon. Isinasaad doon na si Rina ay may psychological incapacity at history of mental instability dahil sa aksidente, na gagamitin ni Minato upang makuha ang lahat ng kanilang conjugal properties at iwanan si Rina na walang kahit isang kusing. Ang papel sa kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pot. Plano na ni Minato na itapon siya na parang basurang wala ng pakinabang matapos siyang pagkakitaan at pagtaksilan. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo ang narinig ni Rina. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang damit at bumalik sa pagkakahiga. Nagkunwaring tulog habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Nararamdaman ni Rina ang pagtabi ni Minato sa kanya sa kama. Ang amoy ng pabango nito, ang pabangong malamang ay pinili rin ni Mika, ay nagpabali-baliktad sa kanyang sikmura. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin sa dilim. Sa ilalim ng kumot, ang kanyang kamay ay nakahawak sa papel na kanyang nakuha. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Alam na niya ang lahat ng plano ng kanyang asawa. Ngayon, ang kailangan na lamang niyang gawin ay ang maghintay, magmasid, at ihanda ang sarili niyang laro. Kawawa naman siya, Han. Parang wala na talagang natira sa utak niya pagkatapos ng aksidente. Siguro, mas mabuti na rin ganito, para hindi na siya mahirapan kapag iniwan mo na siya ng tuluyan. Ang malambing, ngunit nakapaninindig balahibong boses ni Mika ang bumati sa pandinig ni Rina pagkapasok niya sa pintuan ng kanilang silid. Nakahiga si Rina, nakapikit ang mga mata, at ang paghinga niya ay sadyang ginawa niyang mabagal at malalim. Isang pagpapanggap na siya ay mahimbing na natutulog. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang mga palad. Huwag kang maingay, Mika. Baka magising siya. Ang mahinang sagot ni Minato. Ngunit wala sa boses nito ang tunay na pag-aalala, kundi ang takot lamang na mabulabog ang kanilang sandali. Narinig ni Rina ang pag-usog ng upuan at ang mahinang paglapat ng mga labi. Isang halit na sadyang ginawa sa loob mismo ng kanyang tahanan, sa tabi ng kanyang hinihigaan. Ang bawat segundo ng kanilang paglalambingan ay parang unti-unting pagbuhos ng kumukulong asido sa kaluluwa ni Rina. Ngunit sa halip na sumigaw o bumangon upang magwala, nanatili siyang estatwa. Ito ang kanyang slow burn na paghihigante. Natutunan niya sa ospital na ang pinakamabisang sandata ay hindi ang galit na nagniningas, kundi ang galit na kasing lamig ng bangkay. Dahan-dahang idinampi ni Rina ang kanyang daliri sa magaspang na peklat sa kanyang tiyan sa ilalim ng kumot. Ang peklat na ito, na dating itinuturing niyang sumpa, ay unti-unti na niyang tinatanggap bilang kanyang balute. Para sa kanya, ito ay isang Medal of Honor. Isang paalala na siya ay muling nabuhay mula sa kamay ng mga traidor. Bawat kirot nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas,
upang ipagpatuloy ang kanyang laro. Nang maramdaman niyang lumabas na ang dalawa sa silid at narinig ang mahinang tunog ng pagsasara ng pinto sa ibaba, dahan-dahang idilat ni Rina ang kanyang mga mata. Wala nang bakas ng luhang makikita sa kanyang mukha. Ang tanghing naroon ay ang matalas na kislap ng isang taong may tinitipon na plano. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na itinatago niya sa loob ng punda ng unan. Mabilis siyang nag-type ng mensahe para sa isang taong matagal na niyang hindi nakakausap, si Attorney David, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo na ngayon ay isa ng tanyag na abogado sa Makati. David, kailangan ko ng tulong mo, pero kailangang manatili itong lihim. Akala nila ay nawawala na ako sa sarili at gusto kong manatili silang naniniwala sa kasinungalingang yon. Hindi nagtagal ay nag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang maikling sagot ni David ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Nandito lang ako, Rina. Sabihin mo lang kung kailan ka handa. Sa sumunod na mga araw, naging isang mahusay na aktres si Rina sa loob ng sarili niyang bahay. Nagkukunyari siyang nakakalimot. Tinatanong niya ang mga bagay na paulit-ulit, naglalakad siya ng tila lito sa loob ng kusina, at kung minsan ay tinititigan niya ang pader ng matagal. Dahil dito, mas lalong naging kampante sina Minato at Mika. Hindi na sila nag-iingat sa kanilang mga kilos. Madalas ay maririnig ni Rina ang kanilang mga plano tungkol sa bagong bahay na bibilhin gamit ang kanyang pera o ang tungkol sa pangarap nilang kasal matapos maaprubahan ang annulment na puno ng kasinungalingan. Isang hapon, habang si Minato ay nasa banyo at naiwan ang laptop nito na bukas sa study table, mabilis na kumilos si Rina. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, naglakad siya ng walang ingat patungo sa mesa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa mga files, hanggang sa makita niya ang isang folder na may pamagat na Mika Project. Sa loob ng folder na iyon, hindi lamang mga financial records ang nakita niya. Nakita niya ang mga ebidensya ng pakikipagsabwatan ni Minato sa isang tiwaling doktor upang palabasin na si Rina ay may malalang sakit sa pag-iisip bago pa man mangyari ang aksidente. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang isang video clip. Pinindot ni Rina ang play button ng walang tunog. Ang video ay kuha sa loob ng sasakyan, ilang minuto bago ang aksidente. Nakita ni Rina ang sarili niyang natutulog sa tabi ni Minato, habang ang lalaki ay may kausap sa Bluetooth headset. Handa na ang lahat. Sa kurbada ng Tagaytay, itatabi ko ang sasakyan. Siguraduhin mong nandoon na ang truck. Hindi ito dapat magbukang sinadya. Ang dugo ni Rina ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang aksidente ay hindi isang trahedya ng pagkakataon. Iyon ay isang planadong pagpatay. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng kandado ng pinto ng banyo. Mabilis niyang isinara ang folder at bumalik sa kanyang upuan sa dulo ng silid, tinititigan ang kawalan ng may bakanteng ekspresyon sa muka. Pumasok si Minato, nagpupunas ng buhok at tiningnan ang kanyang asawa ng may halong pandidiri at awa. Rina, bakit ka nandyan? Sabi ko sa'yo, magpahinga ka lang, di ba? Masyado ka talagang nagiging ulyanin. Ang malamig na sabi ni Minato habang lumalapit sa kanyang laptop. Minato, anong araw na ba ngayon? Ang mahinang tanong ni Rina. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala. Tumawa ng mahina si Minato at umiling. Sabi ko na nga ba, huwag kang mag-alala, malapit na ang katapusan ng paghihirap mo. Habang nakatalikod si Minato, ang kamao ni Rina ay dahan-dahang nag-uumpisang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagnanais na sumigaw. Ngunit pinigal niya ito. Ang katotohanang natuklasan niya ay isang lason na kailangan niyang itago hanggang sa tamang panahon. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ngayon ay hindi na kung paano siya makakatakas, kundi kung sino ang taong kausap ni Minato sa video. Sino ang kasabwat niya sa tangkang pagpatay sa sarili niyang asawa. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang bawat hininga mo ngayon, Rina. Kaya huwag kang maging madamot sa kaunting lupang ipinamana sa'yo. Isang pirma mo lang,
Maliligtas ang negosyo ng asawa mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang malapot na lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Rina. Nakaupo ang matanda sa gitna ng sala. Nakataas ang isang binti at tila isang hukom na nagbababa ng hatol. Sa harap ni Rina, sa ibabaw ng lamesang gawa sa Nara, ay nakalatag ang isang kasulatan ng pagbebenta ng lupa. Ang kaisa-isang ari-ariang naiwan sa kanya ng kanyang mga pumanaw na magulang sa probinsya. Ma, kailangan ko ang lupang iyon para sa kinabukasan ko. Mahinang sagot ni Rina, habang dahan-dahang tinatupi ang mga bagong labang damit. Ramdam pa rin niya ang kirot sa kanyang tagiliran, isang paalala ng operasyong siya rin ang nagbayad. Iyon na lang ang alaala ni nanay at tatay sa akin. Alaala? Ang kailangan natin ngayon ay pera, hindi sentimentalidad. Ang paangil na sagot ni Minato, nakapapasok lang mula sa pinto. Lumapit siya kay Rina at marahas na inablot ang tumpok ng damit na itinutupi nito. Ang mga tela ay nagkalat sa sahig, isang simbolo ng pamilyang unti-unti na ring nagkakalas-kalas. Masyado ka nang nagiging matigas, Rina. Noong naaksidente ka, sino ba ang nagdala sa'yo sa ospital? Sino ba ang nagpuyat para bantayan ka? Kami, di ba? Ngayong ako naman ang nangangailangan. Bigla kang nagdadamot? Ito ang paboritong sandata ni Minato. Ang utang na loob. Isang konsepto ng kulturang Pilipino na madalas gamitin ng mga mapang abuso upang itali ang leeg ng kanilang biktima. Gustong sumigaw ni Rina. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang katotohanang iniwan siya nito sa dilim, na ninakawan siya nito habang tulog, at ang pagbabantay na sinasabi nito ay panonood lamang kung kailan siya tuluyang mawawalan ng hininga. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at tumayo ng tuwid. Sinalubong ang nananakot na tingin ni Minato. Minato, ang negosyo mo ay bumagsak dahil sa maling desisyon mo, hindi dahil sa akin. Ang boses ni Rina ay malumanay, ngunit may talim na hindi nila inaasahan. At ang lupang iyon ay hindi sa'yo. Hindi yan conjugal property. Ipinamana yan sa akin bago pa tayo ikasal. Wala kang karapatang pilitin akong ibenta ang tanging bagay na naguugnay sa akin sa pamilya ko. Natigilan si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, sumagot ang manugang na dati ay parang tupa kung sumunod. Aba, sumasagot ka na? Natuto ka na ring lumaban sa amin? Ang bulyaw ng matanda habang tumatayo. Ganyan ba ang iginanti mo sa lahat ng pagkain at tirahang ibinigay namin sa'yo? Wala kang utang na loob. Isang kang walang kwentang asawa. Kung ang pagiging may kwentang asawa ay nangangahulugan ng pagpayag na nakawan at saktan, mas pipiliin ko na pong maging walang kwenta sa paningin niyo, Mama. Ang huling hirit ni Rina, bago dahan-dahang pinulot ang mga damit sa sahig. Ang galit sa mukha ni Minato ay naging lila. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila sasampalin si Rina. Ngunit bago pa man ito dumampi, tiningnan siya ni Rina ng diretso sa mga mata. Isang tinging puno ng puot at babala. Dahan-dahang ibinaba ni Minato ang kanyang kamay. Ang kanyang panga ay nanginginig sa matinding pagpipigil. Magbabayad ka, Rina. Tandaan mo yan. Kung ayaw mong ibigay ang lupa ng maayos, kukunin ko yan sa paraang hindi mo magugustuhan. Banta ni Minato bago marahas na lumabas ng bahay. Kasunod ang kanyang ina na panay ang bulong ng mga sumpa. Nang maiwan si Rina sa katahimikan ng sala, dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at galit. Lumapit siya sa isang maliit na pasong may tanim na halaman sa gilid ng bintana. Idinampi ang kanyang mga daliri sa malamig na lupa. Sa kanyang isip, tila naaamoy niya ang sariwang hangin sa bukid ng kanyang ama. Ang tanging lugar kung saan pakiramdam niya ay ligtas siya. Habang nag-aayos siya ng mga gamit ni Minato na naiwan sa lamesa, napansin ni Rina ang isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa pitaka ni Minato kanina. Isa itong slip ng bank deposit. Kinuha niya ito at tiningnan ang detalye. Ang petsa ay kahapon lamang. Isang deposito na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang pangalan ng account holder,
Micaela Reyes. Ang puso ni Rina ay tila piniga ng isang higanteng kamay. Sinasabi ni Minato na nalulugi ang negosyo, na kailangan ang pera mula sa lupa ni Rina upang makabangon. Ngunit nagagawa nitong magdeposito ng milyon-milyon sa account ng kanyang mistress. Saan galing ang perang yon? Kung nalulugi ang negosyo, paanong nagkaroon si Minato ng ganoon kalaking halaga? Isang nakakatakot na hinala ang pumasok sa isip ni Rina. Naalala niya ang napanood na video sa laptop ni Minato tungkol sa plano sa kalsada ng Tagaytay. Hindi ito dapat magmukhang sinadya, sabi ng kausap ni Minato. Mabilis na itinago ni Rina ang slip sa loob ng kanyang medyas. Ang misteryong ito ay kailangang malutas. Ang perang idineposito kay Mika ay hindi lamang basta pera. Yun ay marahil ang kabayaran sa kanyang sariling buhay. Ang pirma na hinihingi nila para sa lupa ay hindi para iligtas ang negosyo, kundi para pundohan ang kanilang pagtakas matapos siyang tuluyang iligpit. Tumingin si Rina sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Ang bawat patak ay parang isang paalala na ang oras niya ay paubos na. Kailangan na niyang kumilos bago pa sila gumawa ng susunod na hakbang. Hindi niyo ba alam? Mula nung aksidente, hindi na siya normal. Minsan, nakikita ko siyang kinakausap ang pader at tumatawa mag-isa. Masakit man sabihin, pero parang nawala na talaga ang bait ni Rina. Ang boses ni Mika ay sadyang ginawa niyang malakas, upang marinig ng mga kapitbahay at kaibigan na nagkakatipon sa sala para sa isang munting pagdiriwang ng kaarawan ni Donna Consolacion. Nakatayo si Rina sa may pintuan ng kusina, may hawak na tray ng mga basong may juice. Ang bawat salita ni Mika ay tila mga palasong may lason na tumatama sa kanyang danggal, sa harap ng mga taong dati ay rerespeto sa kanya. Kaya pala, napansin ko nga na parang laging tulala siya nitong mga nakaraang araw. Bulong ng isang kapitbahay na sapat ang lakas upang maramdaman ni Rina ang init ng kahihiyan sa kanyang mga pisingi. Totoo yan, dagdag ni Minato, habang inaalalayan si Mika na parang ito ang tunay na asawa. Kahit ako, nahihirapan na. Minsan, hindi na niya ako nakikilala. Pasensya na kayo kung medyo kakaiba ang kilos ng asawa ko ngayon. Pinagpapasyahan na nga namin kung kailan siya dadalhin sa isang pasilidad para mas maalagaan. Isang pasilidad. Ang ibig sabihin ni Minato ay isang mental hospital. Ang plano nilang siraan siya ay mas mabilis pa sa pagkalat ng apoy sa tuyong damo. Sa loob ng sarili niyang bahay, itinatrato si Rina na parang isang baliw na dapat katakutan at kaawaan. Dahan-dahang lumakad si Rina patungo sa gitna ng sala upang ilapag ang tray. Ngunit bago pa man niya maibaba ang mga baso, sadyang iniyunat ni Mika ang kanyang paa. Ang pagkakatisod ni Rina ay nagresulta sa pagbagsak ng mga baso sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagsigaw ni Doña Consolacion. Diyos ko, Rina! Ano bang mangyayari sa'yo? Maging ang simpleng pagdadala ng juice ay hindi mo na magawa, ang singhal ng matanda habang diring-diri na tumitingin sa basang sahig. Kita niya na? Sinasabi ko sa inyo, hindi na siya ligtas kasama sa bahay. Nanatiling nakayuko si Rina habang dahan-dahang lumuluhod upang pulutin ang mga bubog gamit ang kanyang mga kamay. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang mukha sa talsik ng juice sa sahig. Isang mukhang pagod, sugatan, ngunit may matitigas na mata. Sa gitna ng tawanan at bulungan ng mga bisita, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Hayaan mga yan, Rina. Ako na ang gagawa. Isang pamilyar at malambot na boses ang narinig niya. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Tia Merly, ang matandang katulong na itinuring na siyang anak at matagal lang pinaalis ni Minato dahil sa pagiging kampi nito kay Rina. Hindi inaasahan ni Rina ang pagdating nito. Tia Merly, ang mahinang tawag ni Rina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa biglaang pag-asa. Narito ako para sa iyo, anak. Bulong ni Tia Merly habang tinutulungan siyang tumayo.
Tumingin ang matanda kay Minato at Mika nang may matinding panunuri na nagpatahimik sa dalawa ng ilang segundo. Dinalhan kita ng mga paborito mong prutas mula sa probinsya. At mayroon din akong mahahalagang bagay na dapat nating pag-usapan. Nang makahanap ng pagkakataon na mapag-isa sa silid ni Rina, mabilis na isinara ni Tia Merly ang pinto. Kinuha niya mula sa kanyang lumang bag ang isang maliit na digital recorder. Rina, noong gabing maaksidente kayo, hindi ako agad nakaalis sa bahay niyo dahil naiwan ko ang aking gamot. Nakita ko si Minato na may kinakausap sa labas ng gate bago kayo umalis. Naka-record ito dahil aksidente kong napindot ang lumamong recorder na ipinahira mo sa akin para sa mga kanta sa radyo. Paliwanag ni Tia Merly. Pinindot ng matanda ang play button. Ang unang tunog na lumabas ay ang malakas na pag-ihip ng hangin. Ngunit kalaunan ay naging malinaw ang pag-uusap ng isang lalaki at isang babae. Sigurado ka ba rito, Minato? Paano kung hindi siya mamatay? Ang boses ni Mika. Ngunit wala rito ang tamis na ginagamit niya sa harap ng ibang tao. Ang boses niya ay puno ng katusuhan. Huwag kang mag-alala. Ang truck ay nandoon na sa kurbada. Pagkatapos ng bangga, kukunin kita agad. Hahayaan ko siyang maipit sa loob. Sa tindi ng impact, siguradong hindi na siya aabot sa ospital. Pagkatapos nito, malaya na tayo. At ang lahat ng pera niya ay magiging atin na. Ang sagot ni Minato, na sinundan ng isang mahina at nakapanimindig balahibong tawa. Ang bawat salita sa recording ay tila isang kutsilyong muling humihiwa sa mga sugat ni Rina. Ang tawanan nila sa gitna ng pagpaplano sa kanyang kamatayan ay ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ang taong pinangakuan niyang mamahalin ay ang tao palang nagnanais siyang mabulok sa ilalim ng lupa. Nanginginig ang mga kamay ni Rina habang hawak ang recorder. Ang kanyang hinala ay napatunayan na. Hindi lamang ito pagtataksil. Ito ay isang planadong krimen. Tia Merly, itatago ko ito. Huwag mong sasabihin sa kanila na narito ka para ibigay ito sa akin. Bulong ni Rina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ngayon sa isang uri ng galit na handang pumatay ng anumang takot. Anong gagawin mo, Rina? Ang nag-aalalang tanong ng matanda. Tumingin si Rina sa bintana, kung saan tanaw niya sina Minato at Mika na masayang nakikipaghalubilo sa mga bisita, tila mga anghel na walang bahid ng kasalanan. Hahayaan ko silang magsaya sa ngayon, Tia. Hahayaan ko silang isipin na panalo na sila. Ang sagot ni Rina, ang kanyang boses ay kasing lamig ng gabi. Dahil sa susunod na marinig nila ang recording na ito, hindi na ito sa loob ng kwartong ito. Maririnig ito ng buong mundo sa harap ng kanilang sariling kahihiyan. Ngunit sa sandali ngayon, biglang bumukas ang pinto. Nakapayuroon si Minato, may hawak na baso ng alak, at ang kanyang mga mata ay nanunuring nakatingin sa recorder na hawak ni Rina. Anong itinatago niyo riyan? Ang tanong ni Minato. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Habang dahan-dahang humahakbang papasok sa silid, ibigay mo sa akin yung hawak mo, Rina. Na yun din. Ang boses ni Minato ay mababa, ngunit puno ng panganib, tila isang hayop na handang sumunggab sa kanyang huli. Ang bawat hakbang niya patungo sa kinaroroonan ni Rina ay nagdudulot ng mahinang pag-ingit ng sahig na gawa sa kahoy, isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Rina. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng silid. Mabilis na ikinubli ni Tia Merly ang recorder sa ilalim ng kanyang suot na lumang shawl bago pa man ito tuluyang makita ni Minato. Samantala, si Rina ay mabilis na yumuko at kinuha ang isang piraso ng prutas na nalaglag sa sahig, nagkunwaring lito at natatakot. Minato, ang prutas! Nahulog ang prutas! Ang mahinang usal ni Rina. Ang kanyang mga mata ay sadyang ginawa niyang malabo at walang pokus. Sabi ni Tia Merly, masarap daw ito. Gusto mo ba? Huminto si Minato sa harap niya. Tinitigan ng kanyang asawa ng may halong pandidiri. Tiningnan niya rin si Tia Merly na ngayon ay nakayuko lamang at nanginginig ang mga balikat. Pagkalipas ng ilang segundong,
Tila habang buhay sa bagal, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Minato. Talagang wala na ngang natira sa utak mo? Ang sabi ni Minato habang iwinawas-iwas ang kanyang baso ng alak. Maging ang basura ay pinupulot mo na. Merly, lumayas ka na rito pagkatapos mong ibigay ang mga prutas na yan. Ayaw kong makita ang mukha mo sa party ko bukas. Nang makalabas si Minato, huminga ng malalim si Rina. Ang panganib ay lumipas sa ngayon, ngunit alam niyan ito na ang huling babala. Ang gabi, bago ang malaking pagdiriwang para sa bagong business venture ni Minato, ay tila isang mahaba at madilim na tunnel na kailangan niyang tawirin. Kinabukasan, ang mansyon ay napuno ng ingay at karangyaan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mamahaling dekorasyon. Mga bagay na binili gamit ang perang ninakaw mula sa dugo at pawis ni Rina. Dumating ang mga maimpluwensyang tao, mga mamamahayag, at mga kasosyo sa negosyo ni Minato. Sa gitna ng kislap ng mga kamera at tawanan ng mga bisita, si Rina ay inutusang magsilbi. Pinagsuot siya ng isang simpleng itim na uniforme, tila isang katulong sa sarili niyang pamamahay. Habang si Mika ay nagminingning sa kanyang pulang bestida, nakatayo sa tabi ni Minato bilang lucky charm nito, si Rina naman ay naglalakad sa pagitan ng mga bisita, may hawak na tray ng mga appetizer. "Hon, look at her," bulong ni Mika kay Minato, ngunit sapat ang lakas upang marinig ni Rina habang naglalagay siya ng baso sa lamesa sa harap nila. "She looks like a ghost. Nakakatakot siyang tingnan. Baka masira ang image ng company mo." "Hayaan mo siya," ang sagot ni Minato habang humihigop ng champagne. "Gusto ko silang makakita kung gaano ako katiyaga na alagaan ng isang asawang baliw. It adds to my public image as a saint." Nararamdaman ni Rina ang mga mapanghusgang mata ng mga bisita. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang kondisyon. Ang bawat sulyap ng awa at bawat mapanirang tingin ay tila mga latay sa kanyang likuran. Ngunit sa ilalim ng kanyang itim na damit, ang kanyang puso ay nanganatiling matatag. Ang bawat paghamak na tinatanggap niya ngayon ay nagsisilbing panggatong sa apoy na malapit ng sumabog. Nagpunta si Rina sa banyo upang ayusin ang kanyang sarili. Huminto siya sa harap ng malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang itim na damit na kanyang suot ay hindi lamang uniporme para sa kanya. Ito ay isang simbolo ng pagluluksa para sa Rina na namatay sa kalsada ng Tagaytay at ang paghahanda para sa libing ng reputasyon ni Minato. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. May isang mensahe mula kay Attorney David. "Ready na ang lahat. Ang press conference sa labas ay magsisimula sa loob ng 30 minuto. Do it now." Huminga ng malalim si Rina. Inayos niya ang kanyang buhok at tinitigan ang kanyang mga mata sa salamin. Ang mga matang wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang peklat sa ilalim ng damit, ng katahimikan bago ang bagyo. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Minato na nakatayo sa may stage, handa nang magbigay ng kanyang talumpati para sa paglulunsad ng kanyang bagong kumpanya. Ang mga reporter ay nakatutok na ang mga kamera. Ang buong silid ay tumahimik. Naghihintay sa mga salita ng matagumpay na negosyante. "Magandang gabi sa inyong lahat," simula ni Minato. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan at kaplastikan. "Ang tagumpay na ito ay iniaalay ko sa aking pamilya at sa katatagan ng aking loob sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa aming tahanan." Lumingon si Minato sa kinaroroonan ni Rina. Binigyan siya ng isang plastik na ngiti na tila nagpapakita ng pagmamahal. Ang mga kamera ay bumaling din kay Rina. Kinukuhanan ang baliw na asawa na tahimik na nakatayo sa gilid. Hinawakan ni Rina ang recorder sa loob ng kanyang bulsa. Alam niyang ito na ang sandali. Ang stakes ay hindi na maaaring tumaas pa. Kung magkakamali siya, tuluyan na siyang mabubuhay sa dilim. Ngunit kung magtatagumpay siya, ang gabi na ito ang magiging katapusan ng kanyang pagdurusa. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa gitna ng silid.
direkta sa harap ng mga kamera, habang ang lahat ng tao ay nagsisimulang magbulungan sa gulat. Ang mukha ni Minato ay biglang namutla. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglalaho. Sandali lang, Minato. Mayroon akong gustong idagdag sa iyong magandang talumpate. Ang boses ni Rina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw, matatag, at walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na hangin na biglang huminto. Ang mga mata ng lahat, ng mga reporter, ng mga negosyante, at ng mga taong kanina lamang ay kinakaawaan siya, ay nakatutok ngayon sa babaeng dahan-dahang umaakyat sa entablado. Namutla ang mukha ni Minato. Ang hawak niyang baso ng wine ay bahagyang nanginig, sapat na upang malaglag ang ilang patak ng pulang likido sa kanyang puting polo. Tila isang mansa ng dugo na hindi na mabubura. Mabilis na lumapit si Mika. Sinusubok ang harangan si Rina sa harap ng mga kamera habang may pilit ng ngiti sa mga labi. Rina, honey, hindi ka mabuti. Halika na, ibabalik ka na namin sa silid mo. Ang malambing na bulong ni Mika, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at babala. Hindi siya pinansin ni Rina. Sa halip, humarap siya sa mga kamera. Ang liwanag ng mga flash ay sumilay sa kanyang muka, ngunit hindi siya kumurap. Ang sabi ng aking asawa, ako ay may sakit sa isip. Ang sabi niya, ang aksidente ay isang trahedyang hindi inaasahan. Ngunit narito ako ngayon para ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng tagumpay na ipinagdiriwang niya. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ni Minato na kanina ay nagpapakita ng logo ng kanyang bagong kumpanya ay biglang nagbago. Isang larawan ng duguang pirma sa isang gusot na papel ang bumungad sa lahat. Ito ang aking lagda, ani Rina, itinuro ang screen. Nilagdaan ko ang sarili kong operasyon habang ang aking asawa ay tumatangging pirmahan ang aking kaligtasan dahil mas gusto niyang bayaran ang therapy ng kanyang kasama, ang babaeng nasa tabi niya ngayon. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga flash ng camera ay naging mas mabilis, tila mga kidlat na tumatama sa pagkatao ni Minato. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Rina. Mulay siyang suminya sa technician sa likod, ang taong ipinadala ni Attorney David. Lumabas sa screen ang mga bank transfers. Milyon-milyong piso ang inilipat mula sa account ni Rina patungo sa account ni Micaela Reyes. Noong mismong oras na si Rina ay nasa loob ng operating room. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkagulantang. Magnanakaw! Ang hiyaw ng isang boses mula sa likuran. At ang huli, ang malamig na sabi ni Rina habang inilalabas ang maliit na recorder. Inilapit niya ito sa mikropono. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng isang sementeryo habang ang tunog ng pag-ihip ng hangin sa recording ay nagsimulang marinig. Hahayaan ko siyang maipit sa loob. Sa tindi ng impact, siguradong hindi na siya aabot sa ospital. Pagkatapos nito, malaya na tayo. At ang lahat ng pera niya ay magiging atin na. Ang boses ni Minato sa recording ay tila isang sumpa na bumabalot sa buong silid. Ang bawat salita ay isang patunay ng tangkang pagpatay. Sa pagkakataong yon, ang balat kayo ni Minato ay tuluyan ng natuklap. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kakinisan ay naging isang larawan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Baliw siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang hiyaw ni Mika habang sinusubukang agawin ang mikropono kay Rina. Ang kanyang maayos na buhok ay nagulo na at ang kanyang magandang bestida ay tila hindi na sapat para itago ang dumi ng kanyang pagkatao. Hinarap siya ni Rina ng may malamig na tingin. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw, Mika. Ang mga ebidensyang ito ay nasa kamay na ng pulisya at ng aking abogado. Dahan-dahang bumaba si Rina sa entablado. Ang mga tao ay nagbigay ng daan para sa kanya. Tila isang dagat na nahati para sa isang reynang naglalakad patungo sa kanyang kalayaan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng maayos, wala ng bigat,
wala ng sakit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtanggal ng tanikala na 7 taon niyang dinala. Sa may pintuan ng bulwagan, tumambad ang ilang lalaking nakauniporme ng pulis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay nagpatahimik sa lahat. Lumapit ang isang opisyal kay Minato na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa panghihina ng mga tuhod. Mr. Minato, inaaresto ka namin sa kasong attempted homicide by neglect at financial fraud. Kasama ka rin, Miss Micaela Reyes. Ang seryosong pahayag ng pulis habang nilalabas ang mga posas. Narinig ni Rina ang hiyaw ng pagprotesta ni Mika at ang pagmamakaawa ni Minato. Ngunit hindi na siya lumingon. Lumabas siya ng gusali, sinalubong ang malamig na hangin ng gabi. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng aksidente, ang hangin ay hindi na amoy gasolina o dugo. Amoy na ito ng bagong simula. Ang huling nakita ni Rina bago pumasok sa sasakyan ni Attorney David ay ang pagdating ng ambulansya. Hindi para sa kanya, kundi para kay Doña Consolacion na himimatay sa tindi ng kahihiyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rina. Ang katarungan ay hindi laging mabilis. Ngunit kapag ito ay dumating, ito ay kasing tindi ng isang bagyong naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang mansyong ito ay hindi kailanman naging isang tahanan, kundi isang libingang ginto para sa aking pagkatao. Ang bawat hakbang ni Rina sa kahabaan ng pasilyo ng kanilang mansyon ay nagbibigay ng isang mahina at malungkot na tunog sa ilalim ng kanyang mga sapatos. Madilim ang paligid, ang tanging liwanag lamang ay ang mula sa buwan na sumisilip sa malalaking bintana, tila isang saksi sa kanyang huling gabi sa loob ng mga pader nga ito. Ang lahat ng kagamitan, mula sa mamahaling florera hanggang sa mga painting sa dingding, ay tila mga estranghero na ngayon sa kanyang paningin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid. Ang silid kung saan siya umiyak ng palihim sa loob ng 7 taon. Kinuha niya ang isang maliit na maleta at inilagay doon ang kanyang mga mahahalagang dokumento, ilang piraso ng damit, at ang larawan ng kanyang mga magulang. Wala siyang kinuha ni isang hiyas o kahit anong binili ni Minato. Ayaw niyang magdala ng anumang bahid ng lalaking iyon sa kanyang bagong simula. Rina, huwag mo kaming iwan. Maawa ka sa amin. Isang nanginginig na boses ang narinig niya mula sa pintuan. Nakatayo roon si Doña Consolacion, ang dating matikas at mapagmataas na matanda, ay tila lumiit at naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa isang gabi lamang, ang lahat ng kanilang karanyaan ay gumuho, matapos i-freeze ng bangko ang kanilang mga accounts dahil sa investigasyon ng fraud. Rina, anak, alam kong nagkamali kami. Pero paano na ang bahay na ito? Paano na ang mga bayarin? Hindi ko kayang mag-isa. Kailangan namin ng iyong tulong. Ang pagsamo ng matanda habang dahan-dahang lumalapit at pilit na hinahawakan ang kamay ni Rina. Tinitigan siya ni Rina ng may malalim na awa, ngunit wala ng pagmamahal. Mama, sa loob ng 7 taon, ako ang nagbayad ng lahat. Ako ang nag-alaga sa inyo, habang ang anak nyo ay nagsasaya sa piling ng iba. Sa gabing kailangan ko kayo, ang tanging ibinigay nyo sa akin ay panunumbat at kahihiyan. Ngayon, oras na para matutunan nyo kung paano mabuhay sa sarili nyong mga paa. Pero wala kaming pera. Kinuha lahat ng pulis. Wala na kaming pambayad sa kuryente, sa tubig. Ang hiyaw ni Consolacion. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang pera ay kinikita, Mama. Pero ang dangal, kapag nawala, hindi na muling mababalik. Ang mahinang sagot ni Rina habang dahan-dahang tinatanggal ang kamay ng matanda sa kanyang braso. Iwanan niyo na ang mansyong ito. Humanap kayo ng maliit na lugar kung saan nyo kayang mabuhay ng tapat. Yon ang huling payo na maibibigay ko sa inyo. Paglabas ni Rina sa gat ng mansyon, muling bumuhos ang ulan. Katulad ng gabi ng aksidente sa Tagaytay.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakahiga sa putikan. Hindi siya dugo ang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Nakatayo siya ng tuwid, hawak ang sarili niyang payong, at ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapayapaan. Narinig niya ang balita mula sa kanyang abogado kanina. Si Minato at Mika ay kasalukuyang nasa loob ng selda, naghihintay ng paglilitis. Ang kanilang mga reputasyon ay tuluyan ng nadurog, at maging ang kanilang mga sariling pamilya ay tinalikuran na sila. Ang karma ay tila isang malakas na agos na tinangay ang lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Naglakad si Rina patungo sa isang tulay na malapit sa kanilang subdivision. Huminto siya sa gitna nito at tiningnan ang dumadaloy na tubig sa ilalim. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang sumpa. Ngunit naging isang tanikala na lamang sa huli. Pinagmasdan niya ang singsing sa kanyang palad. Naalala niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtitiis, at ang lahat ng sakripisyong ibinigay niya para sa isang huwad na pag-ibig. Sa isang malalim na buntong hininga, binitiwan niya ito. Ang maliit na singsing ay lumubog sa madilim na tubig, na wala ng walang bakas. Paalam, Minato. Paalam sa babaeng naging martir. Bulong ni Rina sa hangin. Sumakay si Rina sa isang taxi na kanina pa naghihintay sa gilid ng kalsada. Habang lumalayo ang sasakyan, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang direksyon ng mansyon. Ang mga ilaw doon ay unti-unting namamatay, tila isang bituin na nawalan ng ningning. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Tumingin si Rina sa harap, kung saan ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa pagitan ng mga ulap. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi na kailangang magtago sa likod ng maskara. Sa probinsya po, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang sagot ni Rina, ang kanyang boses ay puno ng bagong pag-asa. Ngunit habang papalayo ang taxi, isang katanungan ang biglang sumagi sa isip ni Rina. Sa gitna ng kanyang paglaya, bakit parang may nararamdaman pa siyang isang misteryosong presensya na nagbabantay sa kanya mula sa malayo? Isang liham na natanggap niya kanina sa mansyon na hindi niya pa binubuksan ay tila bumibigat sa loob ng kanyang bag. Sino ang taong nagpadala ng liham na iyon? At bakit may nakasulat dun na, ang katarungan ay simula pa lamang, Rina. Handa ka na ba sa katotohanan tungkol sa iyong tunay na pamilya? Ang amoy ng sariwang kape sa umaga ay hindi na amoy ng pangamba, kundi amoy ng isang panibagong simula. 6 na buwan na ang lumipas mula nang iwan ni Rina ang magulo at madilim na mundo ng Maynila. Ngayon, sa ilalim ng asul na langit ng kanyang probinsya sa Batangas, ang bawat hininga niya ay tila isang pasasalamat sa langit. Binuksan ni Rina ang malaking bintana ng kanyang maliit na cafe at flower shop na pinangalanan niyang ang bukas ni Rina. Ang tunog ng mga tuyong dahon na winawalis ng hangin sa labas at ang malambing na huni ng mga ibon sa mga puno ng mangga ang nagsisilbing musika sa kanyang bawat umaga. Wala na ang ingay ng mga busina ng sasakyan. Wala na ang mabigat na presensya ng mga taong nagtataksil. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga talulot ng mga rosas na bagong dating mula sa hardin. Ang peklat sa kanyang tiyan ay hindi na sumasakit. Naging bahagi na ito ng kanyang balat. Isang mapa ng kanyang pakikipaglaban at tagumpay. Habang nag-aayos siya ng mga bulaklak, narinig niya ang mahinang tunog ng kampana sa pintuan. Isang hudyat na may panauhin. Pumasok si Tia Merly. May dalang basket ng mga sariwang itlog at gulay. Ang matanda ay mas malusog na tingnan ngayon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata mula nang sumama siya kay Rina sa probinsya. Rina, anak, may sulat na dumating para sa'yo, sabi ni Tia Merly habang inilalapag ang basket sa counter. Galing daw sa lungsod, mula sa iyong abogado. Kinuha ni Rina ang puting sobre. Habang binabasa niya ang liham mula kay Attorney David, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng katarungan. Isinaad sa sulat na pinal na ang hatol kay Minato.
10 taong pagkakakulong dahil sa fraud at attempted homicide. Si Mika naman ay hindi na mahagilap, ngunit ang lahat ng ari-arian nito ay kinumpiska upang ibayad sa mga utang na iniwan ni Minato. Ang pamilya ni Minato ay tuluyan ng nawalan ng yaman at ngayon ay naninirahan sa isang maliit na paupahan. Malayo sa karanyaang dati ay ipinagmamalaki nila. Justice has been served, Taya. Mahinang bulong Mirina. Ngunit sa halip na matinding kagalakan, ang mararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Napagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi pala nanggagaling sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagbangon ng sariling pagkatao. Matapos ang tanghalian, naalala ni Rina ang misteryosong liham na nakuha niya bago siya umalis sa mansyon. Ang liham na hindi niya pa rin binubuksan dahil sa takot na baka muling magulo ang kanyang kapayapaan. Kinuha niya ito mula sa kanyang drawer at dahan-dahang pinunit ang selyo nito. Ang sulat ay hindi galing kay Minato at hindi rin ito humihingi ng tawad. Para kay Rina, simula ng sulat sa isang eleganteng sulat kamay. Alam kong marami kang pinagdaanan, ngunit kailangan mong malaman na ang lupang kinatatayuan mo ngayon sa Batangas ay hindi lamang basta pamana. May itinatagong lihim ang iyong ama tungkol sa isang testamento na hindi kailanman nabuksan. Isang testamento na magpapatunay na ikaw ang tunay na tagapagmana ng higit pa sa iyong inaakala. Ang puso ni Rina ay mabilis na tumibok. Ang misteryong ito ay tila isang bagong kabanata na hindi niya inaasahan. Sino ang taong nakakaalam sa lihim ng kanyang ama? Sa kalagitnaan ng kanyang malalim na pag-iisip, muling tumunog ang kampana sa pinto ng shop. Isang matangkad na lalaki ang pumasok, nakasuot ng simpleng puting polo at maong. Mayroon itong mga matang puno ng talino at isang ngiting tila pamilyar, bagaman ngayon lang niya ito nakita ng malapitan. "Good afternoon," sabi ng lalaki. Ang boses ay malalim at kalmado, tila ang agos ng ilog sa dapit hapon. "Ikaw ba si Rina? Ako si Gabriel. Ako ang anak ng taong pinagkatiwalaan ng iyong ama ng huling liham na hawak mo ngayon." Nanigas si Rina sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kapayapaang kanyang binuo ay tila muling niyanig ng isang bagong katotohanan. Sino si Gabriel? At anong kinalaman niya sa nakaraan ni Rina na tila ngayon pa lamang magsisimulang magbukas? Ito ang huling habilin ng iyong ama, Rina. Hindi nga ito ibinigay sa iyo noon dahil alam niyang sa oras na malaman ng pamilya ni Minato ang tungkol dito, lalo kanilang gagamitin. Gusto niyang mahanap mo muna ang sarili mong lakas. Ang boses ni Gabriel ay kalmado, tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na dapit hapon. Inilapag niya sa lamesa ang isang luma ngunit maayos na dokumento. Ang mga mata ni Rina ay nanatiling nakatitig sa papel. Isang trust fund at titulo ng malalawak na lupain sa ibang bahagi ng Batangas na nakapangalan lamang sa kanya, na nakatago sa ilalim ng isang korporasyong hindi alam ng kahit sino. Naramdaman ni Rina ang isang mainit na daloy ng luha sa kanyang mga pisingi. Hindi ito dahil sa yaman na nasa harap niya, kundi dahil sa pagmamahal ng kanyang ama na nagawang magplano para sa kanyang kaligtasan kahit wala na ito sa mundong ito. Ang bawat paghihirap na dinanas niya, ang bawat pasakit mula kay Minato, ay tila naging mga hakbang patungo sa sandaling ito ng ganap na paglaya. "Bakit na yun lang, Gabriel?" Ang mahinang tanong ni Rina habang dahan-dahang hinahaplos ang sulat kamay ng kanyang ama sa gilid ng dokumento. "Dahil ang sabi ng iyong ama, ibigay ko lamang ito sa sandaling pirmahan mo ang iyong sariling kalayaan." Sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang nakatingin sa babaeng nasa harap niya. Ang iyong lagda sa ospital, ang pagpili mong mabuhay ng mag-isa, yon ang naging hudyat na handa ka na. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang motorsiklo ay huminto sa labas ng shop. Isang kartero ang pumasok at nag-abot ng isang maliit na sobre kay Tia Merly. Nang iabot ito ng matanda kay Rina, nakita niya ang tatak ng kumpanya ng koreo mula sa piitan sa Maynila. Dahan-dahang binuksan ni Rina ang sobre. Isang sulat mula kay Minato.
Ang papel ay may bahid ng dumi at ang sulat kamay ay magulo. Malayo sa dating maayos na penmanship ng lalaking minahal niya. Rina, patawarin mo ako. Naghihirap ako rito. Iniwan na ako ng lahat. Si Mika, itinanggi niya ang lahat ng aming plano at isinisi sa akin ang lahat. Ikaw lang ang tanging taong tunay na nagmahal sa akin. Maawa ka, bawiin mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat, babalik ako sa'yo, magsisimula tayo muli. Ang bahagi ng sulat ni Minato, isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Rina. Isang tawang wala ng pait, kundi puro awa na lamang. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay naglalaro sa pagitan ng kulay ube at ginto. Dahan-dahan niyang pinunit ang sulat ni Minato sa maliliit na piraso, tila mga tuyong dahon na hindi na muling sisibol. Wala nang babalikan, Minato. Bulong niya sa hangin. Ang babaeng iniwan mo sa dilim ay hindi na muling magiging biktima ng iyong mga salita. Hinarap ni Rina si Gabriel. Salamat sa pagdating, Gabriel. Ngunit, ang lupang ito, ang kayamanang ito, gagamitin ko ito para sa mga babaeng tulad ko. Para sa mga taong akala nila ay wala na silang pag-asa dahil lamang iniwan sila ng mundong akala nila ay katuwang nila. Ngumiti si Gabriel. Isang ngiting tila nagsasabing, handa siyang sumuporta sa anumang tatahaking landas ni Rina. Kung ganoon, magiging mahaba ang ating pag-uusap. Marami tayong dapat ihanda. Dahan-dahang lumabas si Rina sa balkonahe ng kanyang shop. Ang amoy ng mga bulaklak ay humalo sa amoy ng basang lupa matapos ang isang mabilis na pag-ulan. Inangat niya ang kanyang kanang kamay, ang kamay na dating nang inginig habang may hawak na bolpen sa operating room. Ngayon, ang kamay na iyon ay matatag, malinis, at puno ng buhay. Ang kanyang peklat sa ilalim ng damit ay hindi na nagpapaalala ng sakit. Sa halip, ito ay isang permanenteng marka ng kanyang muling pagsilang. Ang katarungan ay nakamit na niya hindi lamang sa loob ng korte, kundi sa loob ng kanyang sariling puso. Tumingin siya sa malayo, sa kabundukan ng Batangas, at nadama ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang happiness ay hindi isang regalong nahuhulog mula sa langit. Ito ay isang gantimpala sa bawat sugat na pinili niyang gamutin, sa bawat luhang pinili niyang patuyuin, at sa bawat pirma na ginamit niya para iligtas ang kanyang sarili. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Dahil alam ni Rina na sa bawat paglubog ng araw, may kasunod na bukang liwayway na siya mismo ang may hawak ng liwanag. Ang paglubog ng araw sa pampang ng Batangas ay tila isang dambuhalang dibuho ng kulay kahel, lila at ginto. Sa harap ng kanyang munting harden, nakaupo si Rina, habang pinagmamasdan ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang bawat tunog ng tubig ay tila isang bulong ng kalikasan na nagpapaalala sa kanya na ang buhay, katulad ng dagat, ay may panahon ng bagyo at may panahon ng ganap na katahimikan. Dahan-dahang hinaplos ni Rina ang kanyang palad. Wala na ang panginginig na dati ay kaakibat ng bawat kilos niya. Ang kanyang balat ay masigla na, at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng anino ng isang taong hindi naman siya kayang pahalagahan. Isang taon na ang lumipas mula nang huling beses niyang narinig ang pangalan ni Minato. Sa loob ng panahong yon, natutunan niyang ang pinakamahirap na bahagi ng paghilom ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang muling pagtitiwala sa sariling kakayahan, hindi sa paraang inaasahan ng marami. Hindi siya pumunta sa piitan upang sabihing maayos na ang lahat. Sa halip, pinatawad ni Rina ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan dahil sa pananatili sa isang relasyong unti-unti siyang pinapatay. Pinatawad niya ang kanyang puso sa pagiging marupok. Ang kapatawarang yon ang naging susi upang ang galit na dati ay parang nakabara sa kanyang lalamunan ay tuluyan ng matunaw. Para kay Rina, ang kawalan ng galit ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng tiwala, kundi
ang pagkakaroon ng kapayapaan na wala ng kinalaman sa taong nanakit sa kanya. Habang pinapanood niya si Tia Merle, na masayang nakikipagtawanan sa mga bata sa itinatag niyang munting paaralan para sa mga kababaihan sa kanilang barangay, alam ni Rina na nahanap na niya ang kanyang tahanan. Ang Rina's Haven ay hindi lamang isang flower shop na yon. Isa na itong kanlungan para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan tinuturuan silang bumangon at magkaroon ng sariling kabuhayan. Ang kapayapaan para sa kanya ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng layunin na higit pa sa kanyang sariling kapakanan. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Ang ganda ng kanawin, di ba? Pero mas maganda ang nakikita kong pagbabago sa lugar na ito dahil sa iyo, sabi ni Gabriel habang naglalakad patungo sa kanya. May hawak na 2 baso ng sariwang buko juice. Ngumiti si Rina at tinanggap ang inumin. Ang presensya ni Gabriel ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang mga dapit hapon. Wala silang pagmamadali. Ang kanilang pagkakaibigan ay parang isang halaman na dahan-dahang tumutubo sa matabang lupa. May respeto, may suporta, at may malalim na pag-unawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rina na ang pag-ibig ay hindi pala dapat parang isang giyera na kailangan mong laging talo upang manatili ang kapayapaan. Ang tunay na pag-ibig ay katuwang, hindi kalaban. Salamat, Gabriel. Salamat sa lahat, mahinang sagot ni Rina. Tumingala si Rina sa mga unang bituin na nagsisimulang magpakita sa langit. Naalala niya ang duguang papel sa ospital, ang bolpen na nanginginig sa kanyang kamay, at ang boses ni Minato na nagsasabing, "Malakas ka naman, di ba?" Ang pinakamahalagang pirma sa buhay ng isang tao ay hindi ang matatagpuan sa isang marriage contract, sa isang titulo ng lupa, o sa anumang dokumentong nag-uugnay sa iyo sa iba. Ang pinakamahalagang pirma ay ang lagda na inilalagay mo sa iyong sariling puso. Ang deklarasyon na ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay may karapatang iligtas ang iyong sarili. Ang kaligtasan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang bayaning nakasakay sa puting kabayo. Minsan, ang bayaning yon ay ikaw rin. Duguan, pagod, at sugatan. Ngunit may hawak na bolpen at determinasyong isulat ang sarili mong bukas. Sa huling pagkakataon, hinaplus ni Rina ang kanyang peklat. Hindi na ito isang paalala ng isang trahedya. Ito na ang kanyang pinakamagandang palamuti. Ang marka ng isang babaeng piniling mabuhay, piniling lumaban, at sa wakas, piniling lumaya. Dahan-dahang naglaho ang huling sinag ng araw, at sa gitna ng dumarating na dilim, ang liwanag sa loob ni Rina ay mananatiling nag-aalab, kailanman ay hindi na muling mamamatay.